Hi guys! So ayun, naglalakad na ako papuntang bus stop kasi pupunta ako ng Square One. Doon kami magkikita ni Bianca. Yan, medyo maulan pa nga kaya ako naka-hood. So hahabulin ko lang yung bus stop kasi 1 hour yung biyahe mula dito sa work ko papuntang Square One. Yan na yung bus! Di ako umabot! Naiwan na tayo ng bus. Hindi ko alam ilang minutes yung antayin para sa next bus. So, ito na yung bus stop. 3 minutes lang naman yung sunod na bus. So, antayin ko na. And, dadaan kami ng Square One kasi nakasale daw yung Victoria's Secret. So, bibili na ako ng mga pasabay. Nakakapagod. Tapos, mag-grocery din pala kami. Tignan nyo, grabe yung mga sasakyan. So, ayun nga yung sinabi ko kahapon. Bale, ngayong araw na lang yung chance namin mag-grocery. Kasi bukas may pasok naman ako sa work hanggang 10 AM hanggang 5:30 yun. Usually ang mga grocery dito parang umaabot lang ng mga 6-7 ganyan. At saka para hindi na rin doble sa pamasahe. Doon na kami magkikita ni Bianca Square One. Andun na siya kasi maaga siya pumasok ngayon. So, maaga rin yung out niya. So, ayan na yung bus. Ayan. So ayun guys, nakababa na tayo. Isang bus lang naman yung sinakyan ko. Pero 1 hour din yung biyahe. Tapos pag dinrive mo, pag by car, 30 minutes lang, 20 to 30 minutes lang. Pero pag by bus, kahit isang diretso, 1 hour din na maabot. Ngayon, lalakad muna ako pa Square One. Malapit lang naman. Ayan guys, ayun na yung Square One. So lalakad lang ako dyan sa pailalim. Sa parang bus station. Tapos ang labas na niyan, Square One. Diyan tayo papasok sa City Center Transit Terminal. Tapos bababa lang tayo. Tignan nyo guys, parang 4:50 pa lang, 5 PM. Pero yung dilim niya parang mga 6 to 7 PM na sa Pinas. Umuusok. Kasi malamig. Ayan, dyan tayo papasok. Tapos may escalator na dyan pababa. Tapos paglabas mo Square One na. Sira yung escalator. Tapos, ayan na yung Square One. So, ayun guys, nasa Square One na tayo. Then, lakad na lang ako pa Victoria's Secret. Andun si Bianca nag-aantay. Kakapagod maglakad. Di ko alam kung may sale pa din ba, pero medyo maraming tao talaga lagi dito eh. Napakadaming tao. Di ko alam kung ano meron, pero ang daming tao. Yo, nakita ko na si Bianca. Love. So ayun guys, magkasama na kami. Punta muna kaming Victoria's Secret. Ayan na. So, ayan guys. Ayan yung mga napamili natin. Do you have like discounts for sign-ups or no? So, ayan guys. Nakabili na tayo ng mga ibebenta. Bumili na kayo ng Victoria's Secret. Pag hindi, magdadabog ako. Tapon mo yun. So, ayun guys. Nakabili na kami ng Victoria's Secret. Tapos ngayon, papunta na kami sa bus stop. Kasi pupunta kami sa grocery. So, ayun guys. Dito na kami sa bus. And tignan nyo naman yung tsura namin kasi umaambon na sa labas. Tapos, hinabol namin yung pedestrian. Tsaka tong bus. Kasi parang 2 minutes na lang darating na. So, ayun. Punta na tayo sa grocery. So, ayun guys, yung Trust. Lalakad lang kami. Nasa labas yung kuhaan ng cart. Kuha muna kami ng cart. So ayun guys, andito na tayo sa loob ng grocery. And si Bianca, nag-washroom muna. So ayun guys, chinek ko yung vlog ko. And yung last na grocery pala namin is 1 month, magwa 1 month na. Kumbaga yung last na punta namin dito is December 1.
Tapos ngayon na lang ulit, December 29. Ayun, samahan nyo muna kami mamili. Ikutin namin. Yan, bumili siya ng favorite niyang sushi or maki or ewan ko ang tawag dyan. May pandesal din dito. Kasi hindi na muna kami bibili kasi yung last time na sayang lang. Alam niyo ba guys, ang kinikrave ko talaga tikoy. Kaso mukhang di pa Chinese New Year eh. Wala pa. Tsaka yung piyaya. Yung mga nabibili sa UST, yung taglilima yata o 20. Yung bagong luto. Kaso wala dito. Tapos dito guys, meron ng mga suman-suman. Parang sa Pinas. Ayan o. Suman. Ito pa o, mga suman. So, tatry namin to 99 cents lang. Kasi feeling namin, ito yung sa beef hofan na favorite ko. So, ayun guys, ililibre nyo daw ako ng milk tea. Milk tea. Ayun, dito pala sa loob ng store may coco. Sabi ko isa na lang, hati na lang kami. Yes, libre ni bossing. Yan ay milk tea. $5.60 tapos additional 0.50 cents. Additional pang 50 cents dun sa pearl tapos plus tax pa. Tikman natin yung coco. Walang lasa. Pero sa akin, matamis na to. Walang lasa. Nakatikim na ako niyan before. Parang nag-coco kami ni Kuya Miko. Pero slushy yung sa akin. Kaya naubusan ng lasa. So sabi ko, try naman namin yung milk tea. Ganun pa din, wala pa rin lasa. So ayan, bibili kami ng ingredients ng siomai. Kasi pwede kong iprito-prito, pambaon. So ayun guys, ang kinikrave ko talaga is bulang lang, yung luto ng Tita Janet ko. Tsaka ng lala ko, si nanay, masarap magbulang lang yun. Tsaka yung sinigang, pag nagsisinigang kasi sila may puso ng saging, tas white yung sabaw. Kapampangan dish. So yung bulang lang is parang sinigang sa bayabas. Sana makakita ko ng bayabas dito para makabili ako. Tsaka makapagluto. Wala pa ring Bear Brand. Mag-iisang taon na ako dito, Bear Brand pa rin hinahanap ko. So ayan. Tinitignan namin yung ingredients ng beef hofan. Yung kagaya sa sa hapchan. Kasi nagka-crave din kami. Nakakamiss. Ang lungkot. May nido, walang Bear Brand. Dito na kami sa Pinoy Snacks. Pero nakikita nyo ba yung price? Grabe, 120 agad. Alam ko, ayan, tigan nyo. Yung mga chips, halos 40 pesos. Tas plus tax pa yan. Tagal ko nang gusto nito. As in, simula pagdating ko. Hindi rin ako nakapagbaon. So, bibili na ako. Halos 400 pesos. Ito naman, para maiba. Wala ba yung strawberry? May strawberry kaso durog na. So, ube na lang tayo. Meron na dito. Alam mo yung feeling na nakakakilig na. Pag may Pinoy snacks. Cinematic pala. Ayan guys, meron ditong mga longganisa. Tas meron mga red and juicy. Tas may cheesy juicy. Basta iba-iba, pero walang tender juicy. Na-try na namin yun noong nakaraan, di namin nagustuhan eh. Ang nagustuhan namin is itong tocino. Meron din ditong turon, ayan. Tapos meron ding mga dugo. Yung kapag gusto mo magdinuguan, ganyan. May lumpia. May cake! May Goldilocks, kaso ang mahal. Itong maliit, $11 na parang 400. Yun yung mga dugo ng baboy. Ano ang tawag? Betamax? Di ba Adidas? Adidas pa yun. Ah, paa ba yun? Ito, mura dito. Yung wings nila, $1.88 per pound. Yung chicken drumstick, 99 cents lang per pound. Tapos yung chicken leg, 129 lang. Mura dito na. So, ayun guys. Pupunta na kami dun sa may part na puro fresh na may. Ayan, sa ganyan. Parang mas gusto namin bumili sa ganito. Kasi hindi sila yung nakapack na. Parang mas okay. How much is it? Yan guys, so ganito kalaking pork. $19 lang. Tapos umaabot siya ng more than 1 month sa amin. Basta naka-freezer lang. Laki. Meron ding mga pang samgyup dito. Tapos naka-slice na ng maayos. Diba? Aesthetic na yung samgyup.
Aesthetic. To, $7 to. Yan guys, dito na tayo sa Ocean Park. Yan o. Nahihirapan si Bianca bumili ng fish kasi hindi ako makain ng fish. Kinakain ko lang tilapia. My favorite shrimp. Bin, laki ng isda. Mas mahaba pa to sa pasensya ko. Love, hanap ka ng tilapia. Yung English ng tilapia, ano? St. Peter's fish. St. Peter's fish na. Ito rin yung hipon, tapos ipapatimbang. Bin, laki ng tilapia. Ang laki ng tilapia. 2 for $8 lang. Pwede siyang iprito. Chicken naman. So may pork na kami, may beef, may shrimp, may chicken. $10 lang to. 30 pieces na. Wag sana mabagsak. Itlog na maala, $2. Kahit tatlo. The red egg, kahit pink yan. May balot. Ayan, balot. Gustuhin ko man kaso ang mahal. $3, $1.20 isa. Tas ube. $3. Naninigas na, tsaka parang di na siya masaya kainin. Ayun guys, ang alam ko din, sabi nila Ate Karil, parang onti lang or walang, parang 5% lang tax o wala. Ayun, parang walang tax yata dito. Pero malalaman natin yan sa checkout. Bibili muna kami ng mga gulay. Dito na kami sa gulay section, pero parang ang hirap kasi kailangan mo i-English. Gaya ng kangkong, water spinach. Basta, alam mo yung, lalo pa ako, nahihirapan ako kasi hindi naman ako familiar sa mga gulay. Ganun din sa isda. Kaya hinanap ko kanina yung English ng tilapia eh. Tilapia rin naman pala yung tawag dito. Pero yung mga gulay nila, talagang English. Pang sinigang, 68 cents per pound. But it's too big. Grabe naman to. Parang sinigang ng buong barangay yung gagawin eh. Kalamansi dito guys, 200 pesos. Ito guys, tignan nyo yung dahon ng saging. O diba, $3. Kinukuha lang sa kapitbahay yan eh. Tapos, ito, alam ko sigarilyas tawag dito eh. Ito, may puso ng saging. Ang tawag kaya dito? Banana blossom. Kala ko heart of the banana tree. O diba, ang hirap maghanap ng gulay. Ito, malunggay lang ito eh. Ano? Horseradish leaves. O diba? Talong. Ayun guys, isa pang mahirap dito. Ayun, aside sa mga English, yung mga staff dito kasi mga Chinese. Tas parang hindi sila super friendly. So meron ako isang pinagtanungan. Parang ang tanong ko pa lang, nasa do you know pa lang ako. Biglang humindi agad. Tapos yung isa naman, tinanong ko kung guava ba yung hawak ko. Tapos akala ko sasagutin niya ako. Hinawakan niya na yung tinatanong ko. Kasi inabot niya sa akin, hindi siya nagsalita. Ano ba to? Ang laki nung cabbage. Oo. Ano yan? Ulo ng alien yan eh. Try namin tumingin ng pagkain, pang dinner. Yan guys, naka-sale na siya. Kasi sarado na sila. Aga nila magsara. Tsaka, Ulam sa bahay. ayun. Eh siya may sushi naman. Pero ito madami na nga ito eh, para sa $7. Maabot pa nga ng 4 na araw sa amin eh. Bibili sana kami. Kaso ang mahal. 300. So yun guys, gagawa daw siya ng hoisin sauce. Basta yung sauce para sa siopaw. So yun guys, bibili kami ng mantaw. Kasi gagawa daw si Bianca ng siopaw sauce. Buti na lang talaga pares kami mahilig magluto. Diba? Oh? Diba? Oo. Ayun. Sa kung ano? Sa kung kuhasil ba yun? Di ko alam yun. Kumakain lang ako. Hindi, yung sa soccer. Kung pupanda. Hindi, tanga. Ayan, kukuha na siya. Tapos gagawa na lang daw kami ng asado. Sige, pwede na yun. $4 lang ganyan nakadami. Kasi ito maliit. Pwede na to. Tapos gagawa na lang daw siya ng asado din. Kala mo daming time eh. Ano? Up to 2 sa magagawa yan. Pero nakakatuwa kasi hindi namin namalayan na once a month lang kami nag-grocery. Wala, busy.
Tsaka nasa stock naman talaga namin yung pinatakasan yung pork. Talagang tumatagal yun. Tapos may chicken naman. Tapos minsan, ayan, kagaya kanina, ang ulam namin is corned beef. So ayun, kumuha na rin ako ng Rino. Kasi magluluto ako ng kaldereta sa gata. Nakapagluto na ako nun dati. Tinuro sa akin ni Tita Bonet. Good luck kung kailan ko maluluto. Good luck kung kailan ko maluluto. Gata. Meron na kaming bangus. Kumakain ako ng ganyan basta prito. At saka may cheese sa taas. Bangus. So ayun guys, tapos na kami mag-grocery. And magbabayad na kami. Mabait na siya. Babayad na ako. Ayan, tignan natin. And for sure naman, naabot na naman ng 1 month or more than yan. Kasi yung binili namin, meron pang natira nun sa binili namin nakaraan. So ayun, ilalabas ko na yun. Tapos, pag uwi, ipapart-part ko na yung pork. Tapos susulatan ko kung para sa ang luto. Tignan natin magkano yung aabutin. And i-update ko kayo kung may tax ba dito or wala. So yun guys, as usual, syempre Girl Scout ako, ang dami kong dalang bag. Siya muna yung nagbabagger. Siya rin. So yun guys, tapos na kami mamili. Waiting na lang kami sa lift ride. Nagbubook na ako. So ito yung naging total guys. 242.77. Dami naman namin na pamili, tapos puro ulam pa. So yun guys, hati kami. 242 yung total. 140 yung kanya. Joke lang. Hindi, hati kami. Tapos, pero sobrang sulit na to kasi hindi rin namin namalayan na every month lang kami nag-grocery. Yung last na grocery namin, umabot siya ng 180. Tapos, Kasi hindi naman ganun din kadami yun. hindi ganun kadami. Tsaka umabot siya hanggang ngayon. Meron pang tira ng mga meat sa bahay. So, ayun, nakakatuwa lang. 242. Madami din. Mga 2 buwan na siguro, pwede na. 242 in 2 months. Ayun guys, dito sa B-Trust, hindi siya buong 13% yung tax. Kasi tingnan nyo, 237 yung total. Tapos ang nadagdag lang is parang $4 something. Tapos kayo na mag-add kung ilang percent. Diyan na yung lift ride. Tab. So ayun guys, nandito na kami sa bahay. And papakita namin sa inyo yung worth 1 month na grocery namin. Actually, more than 1 month. So ayan, kompleto. Merong beef, merong chicken na fillet, merong hipon, may hipon dalawa, tocino, may molo wrapper, may daeg, may chicken na, ang tawag dito? Leg part. Basta buo yan, may leg and thigh. May mantaw, tapos nakabili pa kaming ulam, itlog. Ito yung pork na sobrang laki. Tapos, mga gulay. Tapos, ito pa, yung mga milk, yung mga gata. Nakabili rin kami ng pang soup. Tapos, meron mga snacks. Meron ding noodles. Ay, noodles. Ewan ko ang tawag doon. Ramen. Tapos, ayan, mga gulay. Ayan, marami-rami rin kami nabili. Kaya lagpas pa rin ng 1 month yun. Lagpas 1 month yan. Kaya sulit na yung 200 plus namin. So, ayan. Mag-aayos na muna ako. Yung pork kasi, tsaka yung ibang bubuksan namin, hihiwain, tapos huhugasan, tapos ipapart-part namin para pag nagsaw ng meat, hindi lahat, parang unti-unti lang kung ano lang iluluto. Ayan guys, yung mga natira last time. So, medyo madami pa. Ito. O diba, may mga ganyan pa. May mga, ito mula dun sa pork slab. So, madami-dami din. Ayun pa, may ilang meat pa. So, ayan na yung ilalabas ko para pag nagluto yan na muna. Ayan, since masipag naman kami magluto. Ayan, tapos tinanggal ko na to kasi nakakasikip siya dito. Parang ginawa ko kasi itong divider dati. Andito yung parang mini pantry namin. So, itong part sa amin to. Yan. Tapos yung iba, kalaate na sa mga ibang rooms na. Kasi nga malamig naman dito. So, okay yung storage kahit nasa garage. Kain muna kami. Ito yung binili namin. Ayun yung binili niya.
So ayun guys, tapos na kami kumain. And ayun, ipapakita ko sa inyo. Kumuha ko ng mga plastic sa Baytrust para hindi na kami bibili ng ziplock. So ayan, naka-parte-parte na yun. Diyan ko na lang ilalagay yung pork na hihiwain. Yun guys, malinis naman na siya. Wala na siyang buhok. Lilinisin ko lang. Para at least mas malinis pag in-store sa ref. Yan guys, tapos na. Nakabalot na sila. Hugas na si Master. Ayun guys, nandito na kami sa room namin. Tapos na kami kumain, mag-dinner. Tapos na kami mag-ayos ng mga pinamili sa grocery. Tsaka maglinis sa baba. Yung ref inayos din namin, pinunasan. Tsaka yung patungan namin sa malapit dun sa may stove. Para bukas maglalaba na lang kami. Bukas maglalabas siya. Kasi may pasok ako ng 10 to 5:30. And ayun, may kukwento kami sa inyo. Nakalimutan namin yung giniling. Hindi ko alam kung nakalimutan o Di namin na... hindi na i-punch nung... Di siya na-punch. As in, wala. Pero hindi. I mean, hindi talaga. Kasi maski dito sa bahay, wala. Check din namin yung resibo. Resibo, hindi rin siya na-punch. Ito kailangan namin ng una nalaglag sa compartment sa lift. So, chinek ko yung resibo. And ang maganda sa Baytrust, naka-section by section yung resibo nila. Kaya madali mo makikita. Wala siya doon sa meat products. Tapos inisa-isa ko na rin. Wala talaga. So, ayun. Sayang lang. Pero, siya na lang yung bibili ng giniling para sa siomay. Kasi at least okay na din. At least hindi siya nakatambak sa ref namin. Pero yun, nagulat lang din kami kanina na sobrang sulit nung grocery namin. Na chinek ko siya sa TikTok kung kailan ko in-upload. Kasi same day ako nag-upload. December 1. Tapos ngayon, December 29 na. Ngayon lang kami uli nakapag-grocery. So ayun, ayusin ko na lang yung mga pasabay. Kasi pipicturean ko siya yung mga Victoria's Secret. Tapos, dumating na rin yung coach na pasabay. Ayun nga, kung gusto nyo magpasabay din, i-PM nyo lang ako sa Facebook page ko, Angel Aquino, or dun sa Facebook page namin, Adventures in Canada. And that's it for today's video. Thank you so much for watching, and please subscribe to our YouTube channel, Adventures 2021, and follow me on TikTok, I am Angel Aquino _ Tapos, follow nyo na rin yung Facebook page namin, Adventures in Canada. Thank you so much for watching and see you on the next one!